So ayun, kakatapos ko lang manood sa live ni Sir Paul kahapon. So lesson learn yan guys, no, sa mga lahat na nagko-comment sa mga live niya nila at sinasabing ayaw na daw nila manood sa mga vlog ng PBT ni Sir Paul. So lesson learn yan, no, dito sa live ni Sir Paul is talagang sinupalpal nila yung mga nagko-comment ng ganon at sinabi ni Unji at ni Madam Yula na hindi talaga kawalan. So sa mga lahat ng mga nag-comment ng ganon na ayaw na manood nila nila kay Sir Paul, so totohanin niyo guys, totoo naman yung sinabi ni Unji at ni Madam Yula na talagang hindi kawalan at kung hindi na kayo masaya sa pinagagawa nila is feel free to go, no. So which is tama naman. So advice ko sa mga nagko-comment ng ganon, kung yan po yung nasa isip nyo, is totohanin nyo, unsubscribe kayo sa YouTube channel nila, itigil nyo yung hindi pag-skip ng ads sa mga video nila, ganun lang, at lipat kayo ng ibang charity group, yun po yung bago nyo suportahan. Huwag puro ambaba, totohanin nyo. Kasi kung lagi kayong nagko-comment sa mga live nila, sa mga video nila, hindi naman kayo makapag-comment kung hindi kayo manood. So, parang nagko-comment kayo ng ganyan, pero sumusuporta pa rin kayo. So, walang kaibahan. So, totohanin nyo. Kasi nga, sabi nga nila Madam Yula at Unji is talagang hindi kayo kawalan, which is totoo naman. Sa dami ba naman ng subscribers, di ba? Talagang sikat na sila dito sa YouTube. At yung sinabi ni Sir Paul na gusto lang daw niya protektahan si Krishna. So, parang hindi ako sang-ayon kasi kung yun talaga sa una pa lang, kung yun ayun ang gusto niyang gawin kay Krishna na protektahan, doon pa lang sa problema nila sa Mindoro, hindi niya sana dapat i-live yun kasi kahit doon sa live may sinabi siya na okay lang sila ni Krishna, pero binibigyan na niya ng idea yung mga tao na may problema talaga at may involved na tao, lalo na yung nagsalita yung isang yung nurse, di ba? Nagbigay na ng pangalan kung sino. So mapaisip talaga yung tao ng mali kay Krishna kasi hindi kulang-kulang yung pag-live ni Sir Paul, kulang-kulang yung pinagsabi yung kung ano yung problema, hint lang yung binigay, yung mga clue, di ba? So hindi maiwasan sa mga katulad nating tagapagsubaybay na magspekula talaga, may mga spekulasyon talaga sa ating pag-iisip na ayun, binato ng inatake talaga ng base si Krishna. So sa dami ba namang kasama ni Sir Paul doon sa Mindoro, sa bagay, karamihan sa kasama ni Sir Paul mga lalaki, pero ayun nga, no hit guys. Napansin ko din kasi sa group na ito na yung mga lalaki is minsan parang babae yung yung bunganga ba, di ba? Sa daming kasama ni Sir Paul doon, wala man lang nakapayo sa kanya na wag mo na lang i-live, no, pag-usapan na lang natin dito sa Mindoro. Pag uwi nila doon sa bahay ni Kuya Tots or GR ba yun, yung tinutulugan nila sa Mindoro, is okay na kasi yung problema naman or kung totoo mang may pinagkasilusan si Sir Paul is maayos na sana yun kasi ang involved lang is si Sir Dongs TV. Si Sir Dongs TV, kaibigan ni Sir Paul, hindi ibang tao, si Krishna. So, kumbaga kung may hindi pagkaunawaan, kung doon pa lang doon sa venue is niresolba na. So, walang problema ngayon. So, sa daming kasama ni Sir Paul na kaibigan or member ng PBT, wala nakapag-suggest or nakapagpayo na hindi mag-live. So, yun yung simula talaga. Siguro naman aware si Sir Paul ng pag-live na yun na may chance talaga na mababa si Krishna after ng live niya na yun, di ba? Alam naman, hindi niya mapagdiktahan yung mga tao, binigyan na niya ng clue. So, ayun, pagkatapos ng live is pinutakti ng base Krishna. So, kung gusto niyang i-protect, so sana hindi niya ginawa yun. Yung niresolba. So maliban na lang kung yung pinagkasilusan niya is taga-ibang cottage, taga-ibang lugar na nasa cottage, hindi niya kilala. So medyo mahirap resolbahin kasi ibang tao yung involved, pero yung si Dongs TV, kaibigan lang niya. So madali lang, mag-usap lang sila. So walang problema. Kaso hindi ginawa. Nag-live. So ako fan ako ni Sir Paul, may nagsasabi naman bakit hindi i-live na Ako kasi guys, fan ako pero hindi ako ganun lang ka fan talaga na hindi ko na makikita yung mali, yung mga ganun, opinion ko. Fan ako ni Sir Paul, tagapagsubaybay ako, subscribers ako, matagal na. Pero hindi siya perfecto guys, katulad lang din natin, hindi porket hinahangad natin siya is perfecto na siya, hindi na siya makagawa ng mali, which is very wrong po yun, no? Tao lang siya, katulad lang din natin na may mali din sa mga desisyon, di ba? Hindi ako nagmamagaling dito guys, opinion ko lang ito. Kung ako yung nasa sitwasyon niya, yun po yung gawin ko. Dito naman sa sinabi nila na ayun nga, dito na nila sinabi na parang sinisiraan sila ni Krishna. Itong sinabi ni Madam Yula na sinisiraan sila patalikod. Sabi ni Madam Yula na si Krishna daw is patawa-tawa lang sa harap ng kamera sa mga video, pero sa likod is daw parang may something, ayun nga, may problema kay Krishna siguro, sinisiraan sila. Pero kung ang ibig sabihin nito ni Madam Yula is nung okay pa ang Chris Pao, nung wala pang issue is ganun na si Krishna, is mali talaga. Hindi pwede yun kasi tinulungan na nga si Krishna, tapos magganon pa, sasakin pa niya patalikod yung mga taong tumulong sa kanya, which is mali talaga. Kung yun ang ibig sabihin ni Madam Yula. Pero kung ang ibig sabihin ni Madam Yula na sinaksak siya patalikod ni Krishna pagkatapos nung live ni Sir Paul, so sana intindihin na lang nila kasi pagkatapos kasi ng live ni Sir Paul, si Krishna yung inatake ng mga bashers. So tao lang si Krishna, bigyan naman nila ng karapatan si Krishna na magtampo o magalit kasi siguro si Krishna ngayon lang nag-vlog, di ba? Kung hindi dahil sa PBT, hindi siya mag-vlog, hindi siya sanay sa mga pagbaba. So ayun, pagkatapos ng live ni Sir Paul, so siguro nagalit si Krishna. Siguro ayun nga, nakagawa ng parang hindi pinag-isipan na kilos na yun ang ibig sabihin ni Madam Yula na siniraan daw sila. So sana manging babaw yung pag-unawa sa kanila kung bakit nagawa yun ni Krishna. Kasi bata pa si Krishna, sila may edad na. Pero dito sinabi ni Sir Paul na ayun, may sinabi din niya dito isang grupo daw na kinapigbilangan ni Krishna na gustong manira sa kanila or walang magandang maidudulot kay Krishna. So sana, kung totoo man yun na walang magandang maidudulot kay Krishna, kasiraan lang, so sana makinig din si Krishna kay Sir Paul. Kasi para sa kabutihan din ni Krishna, di ba? Wala naman taong dumikit kay Sir Paul na hindi guminawa yung buhay. Halimbawa na lang sila Pikin Bombay, Istong, di ba? Si Peter Paul. So makinig siya kay Sir Paul.
So ayun, ang sinabi dito ni Onje na parang inaaway na daw niya minsan si Sir Paul kasi pinagtanggol ni Sir Paul dito si Chris na. So ang mangyayari daw is si Sir Paul yung nababash. So sana PB Onje, sa una pa lang ang ginawa mo is pinayuhan mo yung Kuya Sir Paul mo na hindi mag-live doon sa Mindoro kasi 'di ba? Kasi ganun daw pinotektahan ni Sir Paul si Chris na. So, ano talaga is disbalance, nakakalito ba? Gustong protektahan pero ayun. Ngayon na lumaki yung gulo, gusto naman manahimik. Tapos sila yung nag-public nung una, pero ngayong kinagat ng mga bashers or ng mga supporters na parang kailangan nila ng sagot, parang nagwilga, nanahimik. Magsalita ka Sir Paul, sabi niya dito ayaw na diyan magsalita kasi hangga't kaya daw niyang protektahan si Chris. Ikaw ang punot dulo niyan eh. Ikaw yung nag-live. Ikaw yung punot dulo diyan kasi grabe, hindi ko talaga maintindihan guys. Protektahan, saan banda yung gusto mong protektahan? Ano bang in-expect mo na maging resulta doon after sa pag-live mo, di ba? Nagkagulo-gulo na dahil doon. So syempre, siguro nasabi yan ni Chris na kasi nga nagalit din siguro or may tampo. Bata pa si Chris na. Huwag niyo itulad sa inyo. Syempre, mature na kayo. Si Chris na kailangan pa ngayon ng guidance. Sabi mo nga, kailangan mo pa siya ng i-guide, no? Maraming dapat baguhin sa kanya. So siguro nagtampo or nagalit doon sa pagla-live mo agad dahil nakatanggap na siya ng pambabas. So siguro yun nagawa yun. So yun sinabi mo dito na protektahan. Nung una pa lang, hindi ka nag-live. Kung gusto, yun pala yung gusto mo, na protektahan siya. So ngayon sabihin mo, nanahimik ka kasi gusto mong suportahan. Ikaw ikaw nag-public, ikaw yung nagpaingay. Tapos ngayon sasabihin mo, nanahimik ka para protektahan siya. Di ba? Sana, kung may nakapanood, sana si Chris na ngayon, nagsalita na sila Sir Paul, magsalita din siya, wag siyang matakot, magsalita din siya sa mga gusto niyang sabihin, mag-live siya, gumawa siya ng video, kung wala na siyang planong bumalik dun sa PB House or linisin din niya yung pangalan niya, sumagot siya, wag siyang matakot, porket gano'n yung sitwasyon ng buhay niya, wag siyang matakot, magsalita din siya kung ano man yung mga masasabi niya tungkol nila dito kay Sir Paul, para naman sa gano'n, di ba? So siguro naman, kung totoo namang may maling ginawa na ngayon si Chris na, ayun nga, siniraan sila. So siguro may rason naman si Chris na yung gano'n, no? Kasi para tayo guys, tayong tao, hindi naman tayo gagawa ng isang bagay na walang rason tayo na gawin yan. So waiting na may gagawin din si Chris na. May inis na talaga ako, na nabibisit ako sa laging narinig ko dito sa live na to yung salita ni Sir Paul na pinaprotektahan lang niya si Chris na. Di ba? Saan banda? Saan banda mo protektahan? So sinabi dito ni Madam Yula na hindi naman daw pwede na sila lagi mag-adjust kay Chris na. So dapat two-way daw, mag-adjust din daw si Chris na sa kanila. So tama naman. So kung may attitude man behind sa likod ng camera si Chris na na hindi maganda. So payo ko lang din sa kay Chris na talagang kung gusto niya mabago yung buhay niya, na tuloy-tuloy yung pagbago ng buhay niya, which is ang nakikita ko talagang paraan na mabago yung buhay niya na tuloy-tuloy is manatili siya sa PB team. So kung may dapat man na i-adjust siya para makasabay pa rin siya na ayun, na hindi magustuhan. Alam mo naman Chris na parang mature talaga yun sa PB team. So mag-adjust ka para makisabay ka. Payo ko kay Chris na kung gusto mo mabago ang buhay mo, kung ano man yung pagkatao mo, dapat i-adjust mo na makasabay ka sa lahat ng members ng PB team para manatili ka sa team at permanente yung pagbablog mo. Permanente naman yan kahit wala ka sa PB team, pero iba talaga yung nasa kanila ka kasi hindi ka maubusan ng content at syempre patuloy na paglago yung subscribers mo. Kasi ngayon wala ka na sa PB team, kung magcha-charity ka okay din yan. Pero sa ngayon kung hindi ka wala kang pagcha-charity, mag-iisip ka ng content mo araw-araw, mahirap talaga. So mas mabuti talagang makabalik ka sa PB team. At payo ko na lang sa'yo na kung wag mong yung motto natin, kung ang motto mo is ganito talaga ako wala kayong magagawa sa wag mong ipairal yan. Handa, kumbaga, kung pwede lahat, baguhin mo sa sarili mo para lang makasabay ka. Yung ganun lang. Dapat willing kang mag-adjust sa kanila kahit minsan mga ganyang mga scenario is talagang mahihirapan ka na kasi wala ka na sa sarili mo, di ba? Nag-a-adjust ka na. Tiis lang. Para sa katahimikan or sa ng lahat, walang mag-ano sa'yo ng hindi maganda, mag-iisip sa'yo ng hindi maganda. So sabi ni Peter Paul dito na umalis daw si Chris na pagdating nila galing ng Mindoro, pagdating nila sa Davao, umalis. So hinintay daw nila na bumalik. So ano bang ini-expect nila? So syempre, tapos na yung live ni Sir Paul doon. So syempre, yung pag-alis siguro ni Chris na may pighati na dala, may galit or may tampo sa dibdib, kaya siguro umuwi, 'di ba? So sana nung mga ilang araw nang hindi nakabalik si Chris na or kung walang klarong clarification na babalik pa ba sa PBC, sana sinundo na lang nila. 'Di ba? Pinuntahan na lang nila. Bakit hindi ka pa bumalik doon? Sana doon na kahit pag kinabukasan hindi pa rin nakabalik or kung ilang araw yung usapan nila na babalik si Chris na, pagdating ng araw tapos wala pa rin, sana doon na araw mismo pinuntahan nila doon si Chris na sa magulang niya. Diba? Yun sana yung ginawa nila, hindi yung hinintay pa na so si Chris na hinintay pa nila na bumalik si Chris na sa kanila. So ano bang hindi ba na nila naisip yun na after mag-live na bash si Chris na, hindi ba na nila naisip yun na pag-alis ni Chris na baka may tampo yun, may galit, baka hindi na babalik yun, di ba? Nagets niyo ako guys? So syempre, kung ako lang, maiisip ko yun, magdududa talaga ako na baka aalis yan ni Chris na, baka hindi na yun babalik kasi pinagbabash siya, baka may galit yan or may tampo yan kay Sir Paul. So mga ilang araw na hindi nakabalik si Chris na, so sana sinundo nila agad yun, ora mismo dun sa magulang ni Chris na. Doon nila tinanong, kinausap yung magulang si Chris na, tara balik na tayo dun sa PB House na or kung tatanungin ni Sir Paul kung may tampo ba siya, so pag-usapan nilang dalawa, okay na yun. At least okay sila ni Chris na, kahit hindi okay si Sir Paul at si Sir Dongs, basta okay lang si Chris na at si Sir Paul, yun ang importante, di ba?
So hintay lang pala nila na makabalik si Krishna hanggang si Krishna is nakagawa na ng ano. Ayun, sinabi nila pinalala daw ni Krishna. So siguro yung tinutukoy ni Peter Paul dito, yung screenshot siguro. So ayun kay Peter Paul dito na ang sinabi daw, may iba talaga halos karamihan na ang sinabi nila na sunduin nila si Krishna doon. So sabi ni Peter Paul dito na ang gusto talaga nila ay hinintay nilang bumalik si Krishna. So may salita naman dito si Sir Paul na sinundo mo naman, di ba? So ayun kay Peter Paul, sinundo ko naman. Tapos pagdating noon, kinausap niya yung si Krishna nga. So ang problema kasi doon, hindi naman kasi si Peter Paul at si Krishna yung may problema, di ba? So ang isipin, grabe nun, hindi niyo maisip yun. So syempre, yung magulang ni Krishna, pag uwi doon ni Krishna, syempre siguro si Krishna nagkwento doon sa kanyang magulang kung anong nangyari, pinagbaba siya, nagsilo si Sir Paul or kung totoo man yan, sa kanyang kuan. So sinabi, mas lalong dinagdagan na si Peter Paul lang yung nagsundo doon kay Krishna, wala si Sir Paul. Wala namang problema si Peter Paul at si Krishna. Bakit? So malinaw, parang naging malinaw sa mga magulang ni Krishna o kay Krishna na may hindi talaga maganda yung ano kay Sir Paul sa kanya kasi hindi sumama si Sir Paul sa pagsundo, si Peter Paul lang, di ba? Kayo guys, isipin nyo, di ba? Parang hindi sumama, ano talaga siya, ba? Galit talaga siguro siya. So siguro, yun ang nagpalala. So siguro, kung pagsundo doon, hindi lang si Peter Paul, kung nandun ito si Sir Paul at mga members ng BB team, so baka ngayon is okay na. Diba? So bakit naman pinayagan ni Sir Paul na hindi siya sumama doon sa pagsundo? Bakit pumayag lang siyang na si Peter Paul lang yun ang pumunta? Kinausap daw ni Peter Paul doon si Krishna, yung pagpunta ni Peter Paul sa kanila kung ano daw dapat gawin ni Krishna, pero wala talaga, hindi daw dumating si Krishna, which is mali talaga kayo sa part na yun. Dapat sumama si Sir Paul sa pagsundo, di ba? Para makita din ng mga magulang or kay ni Krishna na medyo hindi gaano kalaki yung problema kasi mismo si Sir Paul is sumama sa pagsundo sa kanya. So baka nagtawanan lang sila pagdating ng bahay kasi na okay na. So yung si Peter Paul lang yun ang pumunta, so parang mas lalong pinalala yun na may problema talaga. Sabi ni Sir Paul dito na hindi daw ganoon kasi noong una pa lang hindi daw kailangan na sila pa daw yung sumundo doon nung nagka-problema kasi sa una pa lang hatid sundo na daw si Krishna. Iba po yung usapan. Noong una kasi yung mga panahon na yun, okay pa kayo, walang problema. Pero ngayon kasi si Peter Paul lang yung sumundo, may problema na. So syempre iba yung dating sa kanila kay Krishna, sa pamilya na. So di ba, isipin mo yun, di ba? Isipin mo mabuti kung hindi ba ma-misinterpret ng pamilya ni Krishna, sa side ni Krishna yun, di ba? So mas lalong hindi talaga babalik si Krishna kasi hindi ka sumama sa pagsundo. Kung sinabi mong hatid sundo mo siya noon na okay kayo, pero ngayon may problema, hindi ka sumama. So parang inintindi na lang nila yon na may talaga, baka may galit ka kay Krishna, no? Baka hindi na yung loob mo, hindi mo na sa kanya kay Krishna. So gusto pala ni Sir Paul na pag may ganun daw na magkamali, so siguro ang ibig sabihin niya dito na gusto niya daw na siguro ang point niya na hindi siya sumama sa pagsundo na gusto niya ipa-realize kay Krishna mismo na may mali siya, na si Krishna mismo yung magbago sa kanyang sarili. So katulad daw ng ginawa niya kay Ninita na maraming beses niya inano niya nang sabi na hindi na siya babalik, pero ayun ulit-ulit yung tinulungan sila ni Ninita na Lorna. Yun siguro yung gusto ni Sir Paul na gawin kay Krishna. Pero ibang usapan naman kasi yun kasi kung totoo man, girlfriend niya si Krishna. Diba? Hindi naman niya girlfriend si Ninita. Dapat iba yung magkaibang treatment. Kasi si Ninita tinutulungan lang niya, pero si Krishna is kabiyak niya. Kung sinabi ni Madam Yola na hindi naman nila pinapaalis si Krishna, pusa daw umuwi. Ang problema kasi kung halimbawa hindi niyo nga pinapaalis, pero ayun dahil yung leader sa PB House hindi maganda ang loob kay Krishna, so baka kayo din, baka hindi niyo din pinagtibuan si Krishna. Kaya sino pa bang gustuhin na manatili sa bahay kung lahat ng nakatira sa bahay is hindi maganda ang loob sa kanya, kung hindi maganda na ang trato sa kanya dahil doon sa issue, dahil sa nangyari sa Mindoro, di ba? So kahit ako, hindi maganda yung hangin sa loob ng bahay. Parang may napapansin ka na parang ikaw lang yung salot diyan sa loob na lahat ng tao nagkampi-kampihan. So syempre, makadesisyon ka talaga ng pag-uwi. Hindi mo nga, di ba, na-try mo yan, hindi ka nga pinapaalis, pero pinaramdam nila sa'yo na gusto ka nilang umalis. Yung mga ganun ba? Pero yung sinabi ng iba na ginamit ni Sir Paul, si Krishna, hindi pa ako sang-ayon yan. Hindi talaga ginamit yan ni Sir Paul. Talaga sigurong may plano si Sir Paul na maganda kay Krishna kasi kung usapang paggamit lang, hindi na po applicable yan kay Sir Paul kasi nakapublish na po yan ng madaming subscribers. Kahit wala si Krishna, is mamamayagpag yung YouTube channel ni Sir Paul, dadamihan ng kanyang ang kanyang subscriber kasi sanay na po yan sa pagtulong, sa pagcha-charity. So yung nag-iisip na ginamit ni Sir Paul si Krishna, hindi po, no? Hindi po yan totoo. Siguro talaga, okay naman daw siguro si Krishna pagkaalis ni Krishna, nag-iyakan daw silang dalawa ni Sir Paul, sabi ni Sir Ralph, at sinabihan niya na doon ka muna para magpahinga. Siguro talaga guys, nagtampo lang talaga si Krishna, no? Kaya hindi siya bumalik ng PB House. So sana inintindi lang nila yon. So sana sinundo talaga nila ng mga ilang araw. Kung ako guys sasabihin, so sana sinundo nila si Krishna na ilang araw na itong hindi bumalik. Kasi normal po magtampo, sa edad ba naman ni Krishna, di ba? Bata pa po, no? Normal na magtampo kasi hindi sanay sa pagbabash yan. Nasanay nga sa pagsuporta yan di ba? Dahil ngayon ilang months na yung Chris Pao, ngayong nagka-issue lang nakatanggap ng pagbabash si Krishna. So may tampo talaga. So sana ng mga ilang araw is sinundo nila. Bata di ba?
Natawa ako dito sa sinabi ni Sir Paul na sabi niya, dito sa 44 minutes and 36 seconds na dapat hindi daw ito nangyari dahil ayaw daw niyang mabasa si Krishna. Ano bang in-expect niya doon sa live, after ng live na? Di ba? Parang yung ibang sinabi ni Sir Paul is walang katuturan ba? Hindi ako basher ni Sir Paul ba? Pero parang matatawa ka rin minsan eh. Kasi yun pala yung gusto niya. Pero yeah, wala eh. Doon nagsimula lahat sa pag-live niya. Siyempre, natural. Binaba si Krishna. Kahit kulang-kulang pa yung live ni Sir Paul, mga clue lang yung binigay, hindi gaano kalinaw yung point niya. Pero ayun, yung mga tao, madaming spekulasyon agad, bash kay Krishna. So siyempre, si Krishna, hindi naman yan kaedad nyo, na siyempre siguro, mandrunong na kayo mag-handle niyan, yung mga pagbabash. Si Krishna, bata pa. So ayun, umalis na siguro may dalang tampo, at galit kaya hindi bumalik. At dinagdagan nyo pa, sinundon nyo nga, pero si Peter Paul lang, hindi sumama si Sir Paul. So ayun, siguro na misinterpret ng ng magulang or ni Krishna na siguro may problema talaga si Sir Paul sa kanya. So siguro may takot din or mga ganun. Ayaw ko palang mabash, so sana hindi ka nag-live. At kung nag-live ka man, sana yung live mo hindi kulang-kulang, Sir Paul. Dapat kumpleto yon kung ano talaga totoong nangyari. Hindi yung mga viewers mo pa yung bibigyan mo ng mga sasagutin. Kumbaga, bibigyan mag-speculation lang kung ano yung magduda-duda na lang sila. So sana kung nag-live ka, diretsahan mo sinabi kung sino yung involved, kung anong nangyari, kung ano si Krishna, anong ginawa ni Krishna. Para ganun. So sana talaga hindi ka nag-live. Yun yung una. Ito talagang si Unji. Sana pinayuhan niya yung kuya niya. So sa sinabi dito ni Sir Alt na may mga tao daw kumbaga nagbe-brainwash ng hindi maganda kay Krishna. So kung totoo man ito, so sana wag makinig si Krishna sa kanila. Kung okay kung mismo hindi galing sa ibang tao yung idea ni Krishna na ganun, pero kung galing sa ibang tao na gusto lang siyang palituhin, hindi maganda yun. Sana hindi makinig si Krishna sa mga yun. Pero yung mga ginagawa niya ngayon is sarili niya ng desisyon or sarili niyang pag-intindi is okay lang, valid siya kasi sa kanya naman yun, di ba? May karapatan siya. So pero kung galing sa ibang tao which is hindi tama yun. So sana si Krishna hindi siya makinig sa mga taong yun. Kung kasi hindi, ang totoo talaga dito, kung makinig siya doon, hindi talaga natin madidina yung totoo na hindi siya makilala dito sa YouTube, hindi siya makapublish ng subscribers, kung hindi dahil kay Sir Paul. Si Sir Paul po ang dahilan ng lahat kung bakit nakapag-vlog ka na ngayon, may views yung video mo, nakilala ka. So, ingat-ingat din sa pagpili ng mga taong pinapakinggan mo. So, pagsalahin mo din ng maigi yung mga pinagsasabi sa'yo. Di ba? So, pero kung hindi, maintindihan mo natin kasi bata ka pa, ayun nga, kailangan mo talaga ng guidance din tungkol dito sa social media. So sana nandun ka sa PB House. So kung ano man yung rason mo, ikaw lang yun talaga yung nakakaalam, Chris, at nirespeto namin yun kung bakit ka okay naman daw yung pag-alis mo, pero hindi natin alam okay yung sinabi nila dito ni Sir Al, pero hindi natin alam sa iyo na okay nga, pero dahil ikaw yung nasa bahay, may napansin ka siguro na iba, kaya siguro hindi ka din bumalik, hindi lang dahil sa sabi-sabi ng ibang tao sa iyo, at siguro may napansin ka din, di ba? So sa iyo yan, Chris, at nirespeto na talaga namin yan. Marunong kang magbalanse ng mga taong sinasabi sa iyo pa sa paligid na ay itsapwera mo yung walang mga magandang maidudulot sa iyo. But is yung tanggapin mo lang is yung mga positibo ba. Makatulong sa mo, sa pang-araw-araw mo. Binasa nila ito yung isa sa mga screenshot daw na paninira daw ni Krishna kay Sir Paul. Doon sa sinabi daw ni Krishna na bakla si Sir Paul kasi kahit anong akit daw sa kanya, hindi natin masisisi kahit ako nga noon. Kahit hanggang ngayon makikitaan talaga natin ng sign na parang bakla to si Sir Paul. So si Krishna daw kahit anong akit, hindi daw nadadala si Sir Paul. So hindi natin masisisi kung ganun yung husga ni Krishna. Pero sana kung ano man yung ni Sir Paul diyan, pagkatao tungkol ni idea ni Sir Paul diyan, iba-iba kasi yung tao. Baka si Sir Paul yung hindi siya bakla, pero kaya siguro hindi siya nadala ka sa mga pang-aakit ni Krishna. Siguro siya may paninindigan siya na saka na siguro siya gagawa ng mga kababalaghan kung kasal na sila. Yung may mga tao kasing ganyan may sila, may dignidad ba, may paniniwala na saka na ako pagtapos ng kuwan. Hindi ko kakayanin mo ba? Kakayanin ko basta yun ang ko, paninindigan ko. So siguro may ganyan din si Sir Paul, pero tayo as tagapagsubaybay talaga ni Sir Paul, hindi talaga natin masisisi si Krishna. Bakit ganun? Kasi nga ako kahit viewers lang, kahit yung mama ko, minsan talaga nasasabi na bakla si Sir Paul kasi nga hindi natin masisisi mga pinapanood, di ba? At tapos wala pa siyang jowa, di ba? So, para sa akin lang kung sasabihin yun sa akin, kung ako sa lugar ni Sir Paul tapos makabasa ako ng screenshot ng ganun tungkol sa akin, parang hindi ako gaanong ma-affected. Kung totoong lalaki ako totoong lalaki naman sinabi ni Sir Paul, sasaktan nga daw siya sa sinabi na yun ni Chris na parang bakla daw or bakla. Pero ako kung totoong lalaki ako pero makabasa ako ng ganun, mild lang, masasaktan man ako pero mild lang, kumbaga itatawa ko na lang, di ba? Mga ganun kasi grabe ka naman, porkit sasabihin ko lang bang grabe ka naman, porkit ako hindi na baka inano na kita diyan, mga ganun ba? Pero sa kanila parang big deal sa kanila, yung mga ganun. Sa bagay, ayon kay Sir Paul is, para sa kanya is, walang respeto daw. Sa bagay kay Sir Paul naman yun. Iba-iba naman kasi yung tao.
Ay hindi po, yung ano ni Sir Paul, na respeto, na may minsan daw sila lang dalawa. Jowa na sila eh. Di ba? Nasa tamang edad na siya. Si Chris na, hindi na minor de edad. Tapos si Sir Paul, may kaya pa. Kaya na niyang bumuo ng pamilya. Tapos kung totoo man na jowa nila, jowa sila, di ba? So kung ako yun, bibirahin ko talaga. Di ba guys? Pero iba, sabi niya, respeto daw. Pero karamihan kasi, yung mga ganun nga mga sitwasyon is, hindi na pinapalampas yun. Kasi sa usapang lalaki at babae lang na magkasama, tapos magjowa kayo. Dalawa lang sa kwarto. Alam naman na magrosary kayo, di ba? So sa bagay siguro ang paninindigan ni Sir Paul is ano, after marriage. Yung mga ganun. Kasi natawa ako dito guys. No? Masakit sa puson kasi yung mga ganyan guys. Yung mga ano ganyan-ganyan. Naghaharutan na kayo kayong dalawa lang sa kama tapos nagpigil ka pa dahil sa respeto. Ayun nga, sinabi ni Sir Paul, hindi siya maduming tao. Hindi naman siguro pagkadumi ng tao yun. Yung ganun. Kasi magjowa kayo. So, sa bagay, may ibang paninindigan na okay, kung wala pang kasal, hindi pa gumawa ng mga bagay na kababalaghan. Yung linyahan na yun, na ayun, hindi galawin kasi may respeto. Pero jowa naman, at nasa tamang edad na, may income na, makaya nang bumuo ng maginhawang pamilya. Tapos, mag-iisip ng ganon. Diba? So, hindi talaga maiiwasan ni Krishna na mag-isip ng ganon. Yung kasi, yung paggalaw ng babae, para sa akin na wala pa kayong kasal, tapos sa tamang edad ka na, ikaw lalaki, tapos si Krishna, hindi na minor de edad. Para sa akin, kung gagalawin mo, hindi naman yun, disrespect, kasi sinabi ni Sir Paul is respeto siya. So, ibig sabihin ba, kung gagalawin mo yung babae, so wala ka ng respeto? Wala kang respeto, kung yung ginawa mo sa babae, nagresulta, tapos pabayaan mo. Kung nagbunga, tapos tatakbuhan mo, yun yung walang respeto. Pero kung pag nagbunga yung ginawa nyo, pareho kayong masaya, so kung nagbunga, hindi pa kasal na kayo, ito lang, hindi naman disrespect yun kung gagalawin mo yung babae. Jowa mo naman. Hindi daw yun ang goal ni Sir Paul, guys. Hindi daw siya bastos, respeto daw siya. Kaya kahit anong akit, hindi siya nadala. Payo ko lang kay Sir Paul na wag na niyang kung magkajowa siya ulit, wag na niyang ipairal yung respeto kasi 40s na siya, kailangan na niyang anak. So pag may panahong mga ganon, kung totoo siyang lalaki, grab the opportunity. Kasi yung paggalaw ng babae, hindi naman yun kung may plano ka talaga. Pero kung paggagalawin mo na wala kang planong panindigan, yun yung disrespect. So hanggang kailan ka respeto ng babae? 40s ka na Sir Paul, dapat masaya din kami sa magiging baby mo soon kung papalarin ka, di ba? Marami pa naman nag-expect sa Krishna na dumating talaga sa pinakamasayang mga pangyayari, like family, di ba? Natatawa ko kay Sir Ralph at ni dito. Peter Paul, siguro sa isip nila habang nakikinig kay Sir Paul. Sus, paimik sila si Peter Paul dito at si Sir Ralph. Siguro sa isip nila. Wala lang silang kibo sa isip nila. Sus, kung ako 'yun. Kasi mga totoong lalaki to eh, di ba? Kasi kung itong dalawang to yung mga nasa sitwasyon na 'yun, may nangyari daw talaga siguro sa Mindoro na siguro hindi lang siguro malubha para kay Sir Paul kasi yung mga sabi niya dito, humingi daw ng tawad si Krishna bago umalis doon daw sa nangyari sa Mindoro. So siguro malala siguro, pero kahit anong lala naman siguro yan, pwede naman siguro ayusin nila yun na walang live sa YouTube. Kasi hindi naman ibang tao yung involved. Ako fan ako ni Krishna pero tatanggapin din natin kung may something kay Krishna kasi minsan kasi napansin ko din na pero wala na rin sa lugar yung pag-astig-astig niya, di ba? Yung pag-astig-astig niya. Oo, nasa point na tayo na yun talaga si Krishna. Pero tinulungan kasi siya ng PB team eh. Alam naman natin yung PB team ng mga mga maayos, mga formal gumalaw, di ba? Dapat siya talaga yung mag-adjust sa usapang mga galaw-galaw, mga pakikisama. So, i-adjust ni Krishna yung mga pasig-asig niya. Dapat respeto talaga. Mga ganun na. Walang nababastos ba? Kasi minsan kasi napapansin ko, ako fan ako ni Krishna, subscriber ako, pero napapansin ko minsan kasi yung pagka-astig niya sumusubra na, wala na sa wala na sa hubog. So adjust niya. Napunta siya sa mga tao na sila Sir Paul na formal, na respeto, na hindi galaw-gaw. So sana i-adjust niya yung sarili niya doon na makasabay siya. Hindi niya yung ipagpilitan yung mga ganong style niya, di ba? Kasi siya yung tinutulungan eh. Hindi siya pwedeng magmataas, dapat lang siya. Kumbaga utang na loob ba. Tulad ni Edito. Yan, pansin nyo si Edito. Sa bagay, tahimik naman talaga si Edito simula nung una. Pero hanggang ngayon, patagal ilan ang taon si Edito guys sa PBTM kasama ni Sir Paul. Pero si Edito, grabe. Kung hindi mo tatanungin sa mga vlog nila, kung hindi nila tatanungin si Edito, hindi talaga walang kibo, patawa-tawa lang, no? Ang tingiti lang si Edito. Kasi siya eh. Alam niya yung lugar niya. So, yung advice ko kay Chris na din, adjust din minsan na yung mga ganyan mong astig-astig, ilabas mo lang yan, itudong yung labas, depende sa mga nakasabayan mo, mga kaibigan mo dyan, mga taong kayang makipagsabayan sa mga ganyang vibes mo, like Sir Dongs TV. Alam ko vibes kayo ni Sir Dongs TV. Unang kita ko pa lang kay Sir Dongs TV, alam kong kayo, marami kayong similarity. Alam ko masaya kayo pag kayong dalawang kasama ni Sir Dongs TV. Pero mga seryosong tao kasi yan sa PBTM na Sir Paul, so dapat mag-adjust ka Chris para tumagal ka dyan. Yan ang mo.
Pag si Dongs TV na or mga katulad ni Dongs TV na yung mga kasabayan mo, yun yung ano, ilabas mo yung tunay na ikaw. Pero pag nandyan ka sa poder na Sir Paul, adjust lang. Ganun lang. Kasi kung hindi ka talaga mag-adjust, ikaw talaga yung parang mapag-usapan. Kumbaga, ayun, parang ikaw lang yung tao sa gitna tapos pinalibutan ka nila. Mga ganun, mga senaryo.